Okay, so napakagandang area nito ka-TH yung makikita ninyo ngayon. So yung history nito ay dito yung nagiging last hideout ng mga Japanese Imperial Army. Okay, kasi located dito sa may tuktok ng bundok. And then yung maganda dito, ang falls na ito ay malalim, okay? And then meron siyang chamber sa loob. So ngayon, napuno ng mga bato. Okay? Nang dahil sa baha. Pero, sabi ni Katiits, yung kasama natin, ay yung dito kasi siya nakatira. And then, nung maliit pa siya, ay dito sila lumalangoy. Then sabi niya, napakalalim nito. Okay? Kahit isang buong kawayan yung ilagay, hindi pa abot yung pinakailalim. So ngayon, pagbalik namin, napakaraming mga bato. Okay, so ganitong plastada ng falls counters. Napakagandang i-explore yung ganito. Kasi kung titingnan natin, may falls. Alam nyo ba yung pader na yan, yung makintab na makikita nyo? Yan ay napakasulido, okay? And then hindi yan basta-basta magkukulaps kapag lagyan ng tunnel sa ilalim, okay? Kasi yan ay mga part na sa lupa na sobrang tigas, okay? Meron kasi yung part sa lupa Katiits na matigas, may malambot. Yung matigas na sa part sa lupa, yun yung nasa ilalim. So ito, dahil naging falls ito, ay sobrang tigas na kasi sobrang lalim na nito. And then dyan sa harapan, nakikita natin ngayon, dyan nakalagay yung chamber. Okay? May chamber na papasok sa ilalim. So meaning, meron siyang parang kuweba sa loob. So hindi naman naklaro ni ka-hunters nang pasukin niya noon kasi madilim. Okay, walang flashlight. Mahirap naman kapag papasok ka sa isang area tapos wala kang dalang kagamitan. Delikado, di ba? Pero sa pagkasabi niya, mayroong chamber. Parang mayroong malaking espasyo sa loob. So meaning, maaaring nilagyan nila ito ng tunnel sa ilalim. Okay? Ditimos mo dadaan sa may falls. Kung mapapansin niyo ka-hunters, yung mga Vietnam noong Vietnam's War, mga tunnel na ginawa ng mga Vietnamese soldier. Kung nakapamilyar kayo doon sa mga tunnel na kanilang ginawa. Yung ilang entrance at saka yung exit ay doon nila inilagay sa may ilog. Okay? Sa may tubig. Para hindi makita at hindi mahalata ng kalaban. Okay? Parang ganun yung plastada yung ginawa dito. So dito merong dalawang butas yung parang mata. So hindi yan sinadya accordingly, sabi ni Katiits. Nandyan na talaga yan nung unang panahon pa. So nakatingin siya sa left, sa right side na portion. Dalawa yan, oh. Yan, oh. Parang mata. Okay? So doon siya nakatingin sa mayroong chamber. So possible na mayroon doong item na nakalagay. Pero yun nga, mahirap na siya tingnan kasi marami ng bato na nakalagay. Pero mas maganda rin ito kasi wala ng tubig kasi tag-init. Kasi pag tag-ulan, hindi ito mawawala ng tubig. Napakalakas ng tubig dito kapag tag-ulan. So ngayon, binalakan namin tag-init. Napakaganda i-explore nito. Wala ng tubig. Pero hindi siya madaling kunin. Kasi yung mga bato na nakalagay dito ay malaki. May maliit. And then sobrang lalim nito. So napakaraming bato, mga graba yung kailangan nating kunin para makita lang yung chamber sa ilalim. Kung heavy equipment naman ang pag-uusapan, mahirap naman. Kasi sobrang layo nito sa daanan at hindi mo maklaro yung
hindi mo makita na meron ditong falls. Kasi hindi ito maaabot ng sasakyan. Kasi yung daanan nito ay sobrang layo. Kasi nandito to sa tuktok ng bundok. Okay? So, kumbaga naging last hideout. Dito sila nagtago noon. Maaaring dito nga nila inilagay yung chamber sa may falls na ito. Okay? Halimbawa, kapag sila ay magtago, lalangoy lamang sila pailalim. Then doon sila patungo sa ilalim. Then mag-drifting. So pwede, di ba? So ganun yung ilang idea sa paggawa ng tunnel. Lalong-lalo na yung perfect example nito ka-hunters, yung mga Vietnamese soldier. Yung ginawa nilang mga tunnel, napaka-komplikado at napakadami. Okay, yun yung nagiging advantage nila noong Vietnam War. Okay? Kasi marami silang tunnel at pwede silang magtago kahit saan. So ngayon, yung plastada sa area na ito ay katulad doon. Maaaring yung entrance dito inilagay sa part na ito, lalangoy pa ilalim, din yun na. Hindi na sila makita sa kalaban. Kasi kung titingnan mo, para lang siyang tubig. So ngayon, wala silang idea na yun pala ay may chamber sa ilalim. Papasok. So napakagandang idea. And also, ito yung perfect example para gumawa ng chamber kasi hindi ito magkukulaps. Napakatibay nito. Okay? So, ito mga katiits, ang magandang magandang idea para makita talaga. Halimbawa, kapag dinitikan nito, di ba locator yung gamit? Kung yung item ay nandoon sa left side, right side, sa right side pala, possible na doon yung hatak. So ngayon, hindi yan masintro kasi pang-pang ito. So hindi yan masintro. So yung mangyayari dito, ituturo lang ng locator kung saan na porsyon. Okay? Halimbawa, kung hatakin sa right side, meaning nandoon sa right side na porsyon. Okay? So ngayon, hindi natin to makita kasi napakaraming bato na malalaki dahil yan sa baha. Okay? Yan o, parang naka-flooring dito sa ibaba. Ganitong klaseng mga falls katiits, mayroon tong mataas na tsansa na mayroon ditong nakalagay na item. Sa lahat ng mga falls na pinuntahan namin, ito lang talaga yung nakita ko na kakaiba. Mayroong mga magandang istruktura na pwedeng lagyan ng mga tunnel, mga chamber sa loob. Yan o, itong tinayuan natin. Napakatibay nito. Kahit lagyan pa ng chamber sa ilalim na kasya yung isang van o isang rural truck ay hindi pa rin ito magkukulaps kasi napakatibay nito. So nandoon ang taga sa bagsakan ng tubig ang merong chamber, pero dito ay wala. Okay, so ito yung isa sa masasabi natin na pinakamaganda na falls na pwede nating i-explore. Okay? Kasi mahalata mo talaga sa kanyang mukha na mayroon talaga siyang itinatago dito sa area na ito, sa may falls. Kasi bihira lang ito. Ganitong klaseng mga falls. Kung titingnan mo, para siyang naka-flooring, pero meron palang chamber sa loob. Okay? So nagpatuloy kami sa aming paglalakad mga katiits, ano. So yung pala dito, yung itong creek, kapag baybayin mo galing sa ibaba patungo pa itaas, sobrang dami ng sign na pwede mong i-explore. Tulad nito, yan o, hindi yan mga normal na guhit. Okay? Yung tinuturo niyan, dyan sa part niyan, dyan sa unahan. Okay?
Meron kasi tayo diyan makikita na BBM, Big Boulder Marker, at also dyan nakalagay yung mother code. Okay? Yung pinaka dyan natin makikita yung mga direction saan nakalagay yung item. Kapag may mga BBM hunters, asahan talaga na malalim yung deposito na kabaon. Okay? Kasi hindi sila maglalagay ng malaking bato na ginawa ng maraming guhit kung maliit lang na item yung nakalagay. Usually yung mga giveaway, maliliit lang na bato na nilagyan ng sign. Pero hindi siya ma-dislocate, okay? So yan yung BBM marker. Kung titingnan natin sa malayo, meron siyang dalawang mata na nakatingin sa unahan. Pero kung titingnan natin maigi, meron siyang arrow o pa-curve na yan o, linya. Which is, nagtuturo lang siya dito sa harapan. Meron din siyang supporting sign dito na nagtuturo sa harapan na dito yung possible na digging spot. Okay? Pero ganitong klaseng item, nakatunnel pa rin ito. Pwedeng vertical, pwede rin horizontal. Okay? Pero ganito, yung vertical tunnel dito lang mismo sa harapan. Possible kasi na dalawang deposito yung nakalagay dito. Doon sa hinarapan sa may left side. Kasi kung titingnan natin na maigi yung kabilang portion ng creek ay medyo para siyang sinemento. Hindi naman siya simento, puro yung klase ng bato na hinaluan ng hardener, yung pampatigas. Hindi siya simento tingnan pero sobrang tigas, okay? Kahit baha, hindi siya maanod. So meron silang ay technique na in-apply dyan, yung mga Hapon. Kasi yung kaalaman nila ka-hunters ay hindi yan basta-basta. Kahit luma na yung kanilang kagamitan, pero yung kanilang trabaho ay sobrang pulido. Okay, ganun sila katindi mga hunters. Gumagawa sila ng mga komplikadong tunnel. Meron silang mga inhero o mga engineer na gumagawa ng plano kung paano nga ba i-execute yung paggawa ng tunnel at ibaon yung item na hindi basta-basta makukuha ng mga tao na gustong subukang i-recover ito. Okay? Kung kaya, kapag mga malalaking deposito and then 2 o 3 tao lang yung maghukay, ay posible talaga na makuha yan. Yung pinakamadaling kunin, yun yung tinatawag natin ng mga giveaway deposit. Yan ay kadalasang nakukuha sa lalim na 4 to 5 meters. Minsan, 3 meters. Yung iba nga ka-hunters, lagpas tao lang yung item na nakuha. So, napakaswerte nila. Depende kasi yan sa area. Okay, naka-area kasi yan. May area na sobrang babaw lang. Meron ding area na sobrang malalim. Yung mga mababaw ka-hunters, yun yung mga quick deposit o unprepared burial deposit. Yun yung mga mababaw. Okay, hindi sila preparado sa pagbaon nito. Kung kaya yung idea na ginawa nila, nilagyan ng nila ng malapad na bato sa ilalim para lagyan sa item. Okay? Yun yung mga unprepared. Pero yung prepared burial deposit, yun yung matindi. Okay, dadaan ka ng ilang layer bago mo maabot yung item. Kasi doon ilalagay sa bedrock. Yung bedrock ay hindi yan nagagalaw. Yung bedrock hunters, ilalim pa yan sa tubig. Okay? Yung mga spring na water na iniinom natin. Di ba? Sobrang lalim yan. Kung gagawa tayo ng balon, kailangan itong maghukay na sobrang lalim para maabot natin yung tubig. Okay? So ngayon, yung ginawa ng Hapon, naghukay sila pailalim hanggang ang umabot sa bedrock, lagpas na sa tubig. So ngayon, doon lang binaon ng item. So ngayon, kapag i-recover natin and then kulang tayo sa kagamitan, ay imposible talaga na makuha natin yung item. Kasi sa tubig pa lang ay mahirapan na tayo magbawas. Kasi hindi yan maliit na tubig, sobrang lakas ng agos niyan. Minsan ay gumagawa pa sila ng mga water trap. Yung water trap ka-hunters, isa sa halimbawa natin dyan, gumawa sila ng tangki.
sa ilalim ng lupa. Okay, para siyang tangki. Malaking tangki, pero doon siya sa ilalim ng lupa. Yung ginawa nila, nilagyan nila yan tubig. And then kapag mabutas niyo yan sa bara, naku, konting galaw nyo lang, sobrang lakas ng tubig na dadaloy sa inyong butas. So, puno yan ng tubig. So, ngayon, nandoon ko sa ilalim kasi sobrang lalim nila inilagay. Naku, delikado. Hindi kayo makakabalik niyan. Kasi yung volume ng tubig na nilagay nila ay hindi lang maliit, sobrang laki niyan. Kung kaya, kailangan talaga ng doble ingat kapag mag-recover ng isang Yamashita treasure. Okay, so ganun lang mga hunters. So huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Follow na rin sa ating FB page, okay? So maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa susunod.